Here's Catherine and Donnie receiving our bouquets. Hello Catherine fans! Kamusta ang Team Panatag ngayong Wednesday po, no? April 9, 2025. Okay pa ba tayo dyan? No? Comment naman po kayo. No? Maraming salamat sa mga solid Catherinautics na hindi pa nagsasawa hanggang ngayon. Pinakaunang item po natin ito na nga ha. Binigyan ng flowers. Hindi actually galing kay Alden. No? Binigyan ng flowers sina Kath at saka si Donnie, mga kasombreros. Ng bouquet of flowers ng kanilang fans, no? Na nasa set po ng PGT or Pilipinas Got Talent. So nagulat sila. So parang unusual na syempre, no, parating may mga fans nandyan. Tapos nagulat sila na may nag-abot ng bouquet of flowers po sa kanila, mga kasombreros. So parang kinuha ng fans ng yung reaction ni na Donnie and Kath, mga kasombreros. Kung ano may reaction nila, no, sa pag-abot ng bouquet of flowers sa kanila, mga kasombreros. And yung iba, kapag siniship itong si Donnie at saka si Ma'am Catherine ay so sila po ay parang mag-ate na. Tapos malaking respeto ni Sir Donnie kay Ma'am Catherine. No, may mga times lang talaga na kumbaga parang syempre, no, marami nagagandahan kay Ma'am Catherine. And speaking of nagagandahan, nakatitig, nahuli dito ng camera na nakatitig daw si Donnie kay ano, tingnan nyo, dikit na dikit yung kanyang titig kay ano, kay Catherine, mga kasombreros. Although ang kwento dito, sina Ma'am Eugene at saka si Donnie talaga ang magkausap dito. Tapos parang imuko lang si Ma'am Eugene, no, ayan, no, sa gitna kasi si Eugene, Ma'am Eugene Domingo at saka si napapagitnaan ni na Donnie at saka ni Catherine si Ma'am Eugene Domingo. Yung tipong nawala na siya dun sa camera kasi nga parang may kinuha, may parang imuko yata si Ma'am Eugene. Tapos yun, no, maya-maya ay nandyan na siya, no. Sila yung magkausap talaga. Tapos parang napatingin lang si Sir Donnie kasi nga parang may ginagawa si Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa sinatawag siya ng fans, pati si Sir Donnie, mga kasombreros. Pero wala, no, walang mali siya ang titig na ito. So siguro na starstruck po pwede, pero parang kasi pare siya nakatingin, yung mata ni Donnie nakatingin kay Kath, nakatingin din kay Ma'am Eugene Domingo, no? So kasi parang nasa likod lang niya si Ma'am Eugene Domingo. So yung ibang tao, yung ibang fans ay binigyan agad ng mali siya. No, wag naman po tayong sobrang advance mag-isip, no, mga kasombreros and mga kapantas. And then ito, sobrang kulit ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Darren dito, at saka si Alora. Dito yung sa may ball nila, sa Star Magic Ball. So parang nagpa-hi-hi, tapos si Ma'am Kuting ay nagbabilat ng kanyang mata. So yun, tapos si Sir Darren dito, ang kulit niya kasi kinuha niya yung microphone, no? Tapos si Ma'am Kim nandito, kasama rin nila sa table. Kinuha ni Sir Darren, tapos kumanta na siya sa may stage. No? Parang ano, no, parang isang kumpanya, yung ABS-CBN na mga artista na, kunwari, pag ito neto, no, special event to, parang kantahan lang, parang sa kumpanya, di ba, pagka ano, videoke, karaoke, no, parang ganun, mga kasombreros. No, sobrang kulit lang po ni Sir Darren na crush rin po niya si Ma'am Kath, mga kasombreros. Pero ngayon ay bilang mag-ate na lang or mag-ate sila, mga kasombreros. And then si Sir Alden ay syempre gym day. Talagang health is wealth at saka healthy lifestyle ngayon ang pinopromote ni Sir Alden. And na narinig ko yung sabi niya na sobrang nagpapasalamat siya kasi maraming susuporta sa kanyang advocacy na magkaroon ng healthy lifestyle, lalo na po yung pagja-jogging and pagja-gym, mga kasombreros, no, kagaya nga po ng Kim Pao ni na dito ni Ma'am Barbie Forteza, mga kasombreros. And ito, no, nag-story din si Sir Alden. Sobrang lupit nito kasi yung parang video siya ng inspirational or motivational video, mga kasombreros, na he's just locking in. Yung yung message nito ay nakafocus siya dun sa future. Ang mahalaga ngayon kung ano yung ginagawa niya ngayon. Hindi siya pwedeng hindi siya nag-worry
hindi siya, hindi entertain yung mga distractions, yung mga bagay na hindi nagsiserve sa kanyang purpose at hindi aligned doon sa kanyang purpose mga ka-Smirers. Kasi lahat doon ng ginagawa niya ay depende kung paano yung future. Okay, kung paano kung nakaka-apekto doon sa future na kanyang nilook forward mga ka-Smirers. And syempre, part ng kanyang future plan ay magkaroon ng Mrs. Fulkerson. Mrs. Fulkerson mga ka-Sombreros. And kasi nagigets nyo yung point niya na busy siya ngayon sa mga kaliwat ka ng projects, kaliwat ka ng mga plano, kaliwat ka ng mga businesses. Kasi hindi siya, wala sa bukang bibig niya yung love life. And come to think na 33 na si Sir Alden, sa mga ganyang mga estado sa buhay, dapat love life na pinag-uusapan, yung mga bukang bibig niyan, kailan kaya so parang hindi siya attached mga sis, because he knows exactly na settled na meron na silang mutual understanding ni Ma'am Catherine na gantong year. So ngayon i-enjoy muna natin yung singleness, no? Yung pagiging single natin, doing separate jobs, no? Doing separate businesses, and hindi sila nagmamadali because willing siya mag-antay kay Ma'am Catherine mga Sombreros na kahit na 33, 34 pa siya mag-aasawa. So yun po, kung kaya team panatag po tayo mga Sombreros. Alright, so naman po sa ating captain items sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga Sombreros, sobrang ganda po nito. Do not or don't worry, God will provide. Matthew 6:28-30. I'm reading New Life Version. Why should you worry about clothes? Think how flowers grow. They do not work or make cloth. But I tell you, this was Jesus Christ speaking, that Solomon in all his greatness was not dressed as well as one of these flowers. Sa 29, God clothes the grass of the field. It lives today and is burned in the stove tomorrow. How much more will He give you clothes? You have so little faith. Basahin ko po sa Tagalog mga Kasombreros. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa man sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. So ang verse na ito mga Sombreros, no, yung Matthew 6:30 is about acknowledging the extravagant provision and care of God for His creation. Ibig sabihin ng extravagant provision po mga Sombreros ay sukdulan, no? Abundant sa lahat ng abundant, opulent mga Kasombreros, yung provision ng Panginoon. Kung kaya sabi natin na do not worry, God will provide mga Kasombreros. So this is actually encouraging verse mga Kasombreros para sa ating mga mananampalataya at nagtitiwala sa sa sovereign at saka sa kapangyarihan ng Panginoon, na yung grace, yung mercy, yung abundance niya, yung siyang source ng lahat-lahat So why worry? Well, syempre, no, ang pananampalataya natin ay may kalakip na gawa ito mga Kasombreros. Jesus uses the illustration of the lilies of the field in Matthew 6:28-30 kasi sa ibang version po ay lilies, no? Yung flowers po ay mga lilies, para ipakita sa mga disciples at para sa atin in general na God is our provider who cares for our needs. No, talagang kumbaga pa, He really cares, no? Nandun yung He looks after bilang mga tupa, no? Siya ang pastol mga Kasombreros, bilang pinakatatay natin sa langit. Siya po, kung pa yung tatay, earthly fathers nga natin, di ba, yung mga magulang natin, talagang sila yung gumagawa ng paraan para tayo po ay makakain, para tayo po, pag maliit pa tayo kapag tayo ay damitan, tayo ay magkaroon ng ganto, magkaroon ng ganyan, and basically mapunan yung ating pangailangan mga Kasombreros bilang mga
bata. So si Lord dito, si Lord Jesus ay in-emphasize niya pa na yung worrying or pag-aalala about material things like clothing and food is unnecessary because God knows what He need or what we need and will provide for us. So alam ng Diyos, no, kahit na hindi tayo humingi, no, syempre no, kailangan tayong humingi, pero in literal, in divine nature ng Panginoon, mga kasunas, bilang siya po ay Diyos, all-knowing, ay alam na alam niya yung ating pangangailangan. So minsan not minsan, all the time, alam ng Diyos yung ating pangailangan more than we know for ourselves. God will surely take care of us, His beloved children, just as He clothes the flowers of the field in splendor. So yung isang poignant question dito, mga kasambreros, no, nakakalungkot na striking yung poignant, mga kasambreros, ay shall He not much more clothe you, O ye a little faith? So yung last na stanza kasi sa verse na ito, sa verse 30, mga kasambreros, ay parang tinatanong niya, ang konti naman, ang liit naman ng inyong pananampalataya, no? Parang kumaga pa, hindi ba tayo dadamitan lalo or mas lalo tayong kumaga pa dadamitan at bibigyan at i-provide ng Panginoon ng ating pangailangan? Kasi nga yung mga bulaklak sa parang, yung mga lili sa meadow sa kaparangan, mga kasamaros, ay kumbaga pa, hindi sila nag-aararo, hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-harvest, pero binadamitan at saka yung ganda nila ay nakakaakit at saka nakikita natin, no, how much more na tayo na nilikha ng Diyos na sobrang mahal na mahal niya, mga kasmerers. Sa ating modern world, no, i-relate natin at ko-connect natin, mga kasmerers, sa ating modern world now filled with uncertainties, punong-puno ng anxieties, ng depression, ng worriness, ang verses po na ito ay nag-hold, no, ng profound relevance. The fast-paced nature of society often leads to worry about our provisions in future. So sa sobrang bilis ng takbo ng panahon ngayon, no, may mga fast foods, no, mabilis na takbo, mabilis na paglalakad, mabilis na lahat ng daloy, lahat ng takbo ngayon sa maaring sasakyan, maaring buhay as a whole, no, talaga mabilis ang mga taon ngayon, yung 10 years, parang 1 year na lang, yung 12 years, parang 2 years na lang, mga kasmero. So, ganun, no? Very relevant ito, no? Jesus' words remind us to shift our focus from anxiety to faith, no? From anxiety to faith, trusting God's unwavering care. So, hindi talaga nagbabago at walang kapantay at walang katulad ang care ng Panginoon sa atin. In conclusion, these verses stand as a poignant reminder of God's care and provision in our lives. They beckon us to reflect on the natural world and God's faithfulness, inspiring us to replace fear with faith. So, yung takot natin sa kung anong kakainin ko bukas, anong kakainin ko mamaya, ano ang magiging damit ko ngayon, anong magiging damit ko bukas, baka mawalan na ako ng ganito, ng ganyan. So, yung mga takot na ganun, mga kasmers, ay kumaga pa, palitan natin ng faith. Fear to faith. Palitan natin ng pananampalataya. And yung pananampalatayang yun ang magdadrive sa atin. Yun ang kumaga pa magiging gasolina natin para magtrabaho. Okay? Kasi ang pananampalatayang walang gawa ay patay, mga kasmeres. And ang gawang walang pananampalataya ay patay rin po. So, vice versa. So, let's always trust na yung application natin dito ay kailangan isipin natin yung mga daily grind natin, no? Yung hustle ng family life natin. And let's trust the provision of God na as we work, no, pagpunta natin sa trabaho, sa bahay, sa eskwela, sa kung saan man dyan, mga kasembreros, ay ang Diyos po natin ay magpo-provide. May mga kautangan tayo na may mga dapat bills na bayaran and so on, but God is our ultimate provider. Alright, so yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Jesus Christ, the Lord will provide. In Jesus' name we pray. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po, mga sumrers, and paalam po. I love you.